So mga kapatid, para sa ating preview ngayong araw na ito. So ulitin ko ang pamagat ng ating morning revival preview para sa week na ito ay the creator of the one new man as the masterpiece of God. So yan ang pamagat. So week 22 na tayo. So ngayong araw na ito, ang schedule natin ay week 22, day 2. Babasa na ako. Amen. Ephesians 2:15 to 16. Abolishing in his flesh the law of the commandments and ordinances, that he might create the two in himself into one new man, so making peace, and might reconcile both in one body to God through the cross, having slain the enmity by it. So yung pinaka-paksa itong linggong ito ay yung one new man. Yung one new man. At dito naman sa verse natin ngayon, pansinin ninyo, meron dalawang term dito na mahalagang makita natin. So yung una, sinasabi niya, abolishing in his flesh the law of the commandments in ordinances. So anong i-highlights natin dito? Yung salitang in his flesh na sinasabi sa kanyang laman. No? Inalis niya ang law of the commandments in ordinances. Saan niya inalis ito? Sa pamamagitan ng kanyang laman. So yun yung isang term. In his flesh. Sa kanyang laman. Yun naman pangalawa, okay. Sabi dito that he might create the two in himself into one new man. Okay. Ang term naman dito ay in himself. So yung kanina, in his flesh. In his flesh, inabolish niya yung mga law of commandments in ordinances in his flesh. Yung pangalawang term, in himself. Ano naman ito? He created the one new man in himself. So magkaiba siya. Yung isa ay in his flesh. No? Sa kanyang laman, tinuos niya, binigyan niya ng katapusan yung mga negatibong bagay. So, yun yung ibig sabihin. In himself, sa kanya namang sarili, nilikha niya ang isang positibong bagay. Yan ay ang one new man in himself. So, kailangan kasi sa mga MR, sa mga binabasa natin, palagi niyong pansinin yung mga keywords. Yun, importante yun. Katulad dito. Di ba? In his flesh. So, yung mga negatibong bagay, tinuos niya in his flesh. Tapos, nilikha naman niya yung positibong bagay in himself. So, meron siyang difference. So, wag tayong labo-labo. Maganda yung naiintindihan mo. Nakikita mo, naiintindihan mo. Ganito pala ito. Sa spiritual, maselan yung mga ganyang bagay. Parang pag hindi mo napapansin, may mga bagay na malaki ang pagkakaiba. So, magbabasa na ako. Amen. Christ abolished in his flesh the law of the commandments in ordinances. Okay. But he did not create the new man in his flesh. The negative things were terminated in Christ's flesh. Whereas the new man, which of course is positive, was germinated in Christ himself. Amen. We need to pay careful attention to two phrases in Ephesians 2:15, in his flesh, in himself. Oh, yan yung sinasabi ko. Di ba? In his flesh, okay, tinuos niya lahat ng mga negatibong bagay. No? Ito ay kanyang pinako niya sa krus ang kanyang laman. Isinama niya sa kanyang laman ang mga negatibong bagay. Kasama ang law of ordinances. No? Yung law of ordinances. Kasi negative yan sanhi yan ng pagkakahati-hati Kaya kailangan i-terminate niya yan. Paano niya terminate? Sa pamamagitan ng kanyang laman na pinako sa krus.
Pero may bagay naman na gusto niyang likhain. Gusto niya itong likhain. Positibo to. Ito ay yung one new man. Paano naman niya nilikha yan? In himself. Diba? So, ang laki ng pagkakaiba. Magkaiba yan. In his flesh, in himself. Amen. If I were to ask you, where you are today, you should say, first, I was in Christ's flesh. Now I am in Christ himself. In his flesh, I was terminated on the cross. But in Christ himself, I was created as part of the one new man. So, nagkaroon tayo ng bahagi sa dalawa na yan. Okay, so una, in Christ's flesh, ano nangyari dyan? We were terminated. Yung old man natin, yung natural man natin, no, ay binigyan ng katapusan, winakasan sa laman ni Kristo na pinako sa krus. Kaya yung Galatians 2:20, sabi niya, I have been crucified in Christ. Ano na crucified? Yung old man, yung flesh, at yung mga lumang bagay sa buhay natin. Yon ay inilagay sa laman ni Kristo at yung laman dinala sa krus at tinerminate na doon. Kaya yung unang position natin, okay, in Christ's flesh. Okay, pero pagkatapos noon, tayo ay naidala kay Kristo in himself. No? At sa pamamagitan niyan, tayo ay nailikha bilang bahagi ng bagong tao. So, yan yung history natin. So, dalawang panig siya. Amen. So, today's reading, Christ did not stop with the termination of the negative things. Although Christ in the flesh was crucified on the cross, these deaths brought him into resurrection. In resurrection, he is no longer in the flesh. Rather, he is the wonderful Spirit. It was in his flesh that we, the old men, were terminated. But it is in the wonderful Spirit that we have been created into the one new man. When our old man and our old nature were crucified, the ordinances related to our fallen nature were slain. Then in Christ's resurrection and in his wonderful Spirit, we were created into one new man. Amen. So, dalawang accomplishment ang ginawa ng Panginoon. Okay, so una, yung termination ng mga negatibong bagay. No? At ang ginawa niya rito, nilagay niya lahat yung mga negatibong bagay sa kanyang laman at yung kanyang laman ay napako sa krus. Napako sa krus. Siyempre siya ay namatay. Subalit yung kanyang kamatayan, hinatid naman siya sa pagkabuhay na muli. No? At sa kanyang pagkabuhay na muli, hindi na siya laman. Siya ay isang kamanghamanghang espiritu na. No? Hindi na buhay yung laman, ha? Yung laman ay naipako. Tapos na yon. Pero sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus, sa kanyang kamatayan, siya ay nadala sa pagkabuhay na muli. At sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ay naging kamanghamanghang espiritu. So, yan yun. At bilang isang kamanghamanghang espiritu, okay, nailikha niya ang isang bagong tao. No? At tayong mga napako sa krus kasama niya ay naihatid din sa pagkabuhay na muli, okay, at naibahagi sa atin, no, itong kamanghamanghang espiritu, no, bilang paraan upang mailikha tayo, maging bahagi tayo nitong bagong tao. Amen. So, yung sinasabi natin ditong ordinances, yung mga ordinances, kasi ang ordinances yung mga naghahanti na nagbubukod-bukod sa mga tao no? Ito ay nandun sa laman natin, yung ordinances na sa laman na yan, na ipinako na sa krus. Kaya wala na yan, wala na yung mga ordinances.
Pero, meron tayong kapasidad na pwedeng mabuhay sa laman. Kapag ikaw ay bumaling sa laman, mapupuno ka ng mga ordinansa. At dahil marami kang ordinansa, hindi ka na makakaisa ng mga kapatid. Maibubukod ka. Ikaw ay maihahati sa katawan. At magsasanhi ka rin ng paghahati sa katawan. Kaya delikado ang nabubuhay sa laman. Bagamat merong mabubuting laman, laman pa rin yan. Huwag tayo mabuhay sa laman. Ang laman na naipako sa krus, ay huwag na nating isuot uli. Yan ay hinubad na, huwag mo nang isusuot. Sapagkat yan ay laban sa bagong tao. Ang laman ay walang bahagi sa bagong tao. Ang bahagi ng laman ay ang krus. Dapat doon siya manatili sa krus. Kaya ang bagong tao ay pwede lamang umiral sa loob ng Espiritu. Amen. Amen. The praise in himself is very significant. It indicates that Christ was not only the creator of the one new man, the church, but also the sphere in which the essence with which the one new man was created. He is the very element of the new man. Amen. So binabanggit dito yung paglikha sa bagong tao. Ang lumikha sa bagong tao ay si Kristo. Pwede natin sabihin ito isang paglikha, isang masterpiece ng Diyos. Na nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Pero itong paglikha na ito, hindi lang ang Diyos o si Kristo ay manlilikha, kundi ito ay nilikha sa pamamagitan ng esensya ni Kristo. Tandaan natin, ang esensya ni Kristo ay divino at ito ay ginamit niya upang likhain ang bagong tao. Kaya hindi lang siya manlilikha, siya din ang esensya, siya rin ang elemento ng bagong tao. So yun yung kailangan maging malinaw tayo. Wag lang natin sabihin, Panginoon, salamat nilikha mo ko bilang isang bagong tao. O salamat nilikha mo ang bagong tao. Hindi ganon. Kundi nung nilikhain niya ito, nilikha niya ito sa pamamagitan ng kanyang sarili. Di ba? Sabi, in himself, nilikha niya ang bagong tao. Nang ibig sabihin, ito ay nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang esensya, ng kanyang elemento na binahagi niya sa atin sa kanyang pagkabuhay na muli. At sa pamamagitan ng esensya, ng elemento ni Kristo, nailikha niya ang isang bagong tao. So ano ito? Ito ay isang nilikha na may esensya at elemento ni Kristo. Kaya ano siya? Hindi siya ordinaryong nilikha. Kaya sinasabi, masterpiece to eh. Lahat ng nilikha, marami nilikha, walang nilikha na katulad ng bagong tao. Lahat ng mga nilikha niya ay mga nilikha lang. Pero wala yung Diyos dyan. Yung aso, yung pusa, yung elepante, nilikha niya. Yung puno, yung halaman, yung hangin. Wala doon ang esensya at elemento ni Kristo. Pero itong bagong tao, nilikha niya, siya lumikha. Pero ito ay nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang esensya. Ibig sabihin, ihinalo niya yung kanyang sarili niya. Kaya ito ay isang bagay na merong esensya at elemento ni Kristo. Kaya ginagamit natin yung salitang new. Isang bagong nilikha. Walang katulad. Amen. After we were terminated, in Him, we received a new essence. Christ Himself became this new element to us. Nothing of our old man was good for the creation of the new man, for our former essence was sinful. But in Him, there is a wonderful essence in which the one new man has been created. Amen. So yan, sinasabi sa atin dito,
isang bagong elemento, esensya na naihalo. Siyempre, yung one new man, may party siyang creature talaga, katulad ng tao. Ang tao kasi created yan isang creature, isang nilikha, na sa simula, wala naman ding esensya at wala ring elemento ng Diyos. No? Pero yung preparation, binanggit sa atin, siya ay ayon sa wangis at anyo ng Diyos, isang sisidlan ng Diyos. Sa simula, walang Diyos, pero hinanda para magkaroon ng Diyos. At sa takdang panahon, no, na naganap pagkatapos na matisod ang tao, no, at ang kanyang lumang tao ay naidala sa krus, na-terminate siya, no, ang kanyang lumang tao, no, at nadala rin siya sa muling pagkabuhay, no, at inilipat siya ng Diyos tungo kay Kristo at sa pamamagitan ng kamanghamanghang espiritu, ang tao ay naging bahagi ng bagong nilikha. Kaya kailangan naiintindihan natin yung proseso at naiintindihan din natin yung resulta. Anong meron ngayon? Bagong tao. Ano ito? Ito ay isang paghahalo. Paghahalo ng divinity. Tama ba yung Tagalog ko? Divinidad. At humanity, sangkatauhan na pinaghalo. At naging isang bagong tao. So, corporate siya. Amen. God created the one new man. Okay, the church. So, the one new man is the church. By working God's divine nature into humanity. The working of the divine nature into humanity was something new. So, walang ganyan. Sa Old Testament, walang working of the divinity into His creature. Hindi yan ginawa. Maging sa tao sa lumang tipan, hindi yan ginawa. Kaya ito ay isang bagong bagay na meron sa bagong tipan. Amen. The working of the divine nature into humanity was something new. Hence, it was a creating. In the old creation, God did not work His nature into any of His creatures, not even into man. In the creating of the one new man, however, God's nature was wrought into man to make His divine nature one entity with humanity. Amen. So, pwede kong sabihin, sa Old Testament, maski nalikha ng tao dyan, wala rin ganitong paggawa ang Diyos. Yung kanyang paggawa dito ay isang paglikha, no, na kung saan isinasagawa niya ang kanyang sarili tungo sa tao upang magkaroon ng isang paghahalo ng Diyos at ng tao. At naibuo yan. At yung item na yan, ang tinawag ng Biblia na bagong tao o isang bagong tao. Isa lang siya. Bagamat corporate siya, sa English kasi ang ginamit niyang term ay one new man. Pero hindi isang tao yan, kundi corporate yan. Yan ay si Kristo na naihalo sa kanyang mga piniling tao, no, kasama ang divinity na siyang esensya ni Kristo at kanyang elemento na ihinalo sa sangkatauhan, no, sa atin. At ito ay naging isang one new man, the church, na siyang church ngayon. Kaya ang church, hindi siya organization. Okay, so every time na banggitin ang church, hindi siya organisasyon ng mga tao. Hindi siya mga katulad ng iniisip ng iba, mga sekta-sekta ng mga tao. Ito ay ganito ang titulo ng sektang ito, itong sekta na ito. Hindi. Yan ay mga nilikha ng mga mababang uring kaisipan. No? Ang katotohanan sa Biblia, iisa lang ang eklesiya. Ito ay ang bagong tao. Kung saan ang kanyang mga piniling tao ay nadala sa loob ni Kristo, nagkaroon ng paghahalo
No? At naging isang bagong item sa buong sansinukob na tinatawag na one new man, kung saan si Kristo ay nandiyan dyan. No? At yan ay hindi mabubuo kung wala ang dibinong elemento ni Kristo. Pag inalis mo yung dibinong elemento ni Kristo, tama naman, magiging organisasyon lang yan ng mga tao. So, hindi yan eklesiya, hindi yan katawan ni Kristo, hindi yan isang bagong tao. No? Kaya, itong mga pananaw dito na binibigay sa atin, malalim, no? Mataas, no? Dalisay, no? At kailangan maintindihan natin. Ang maganda kasi, binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan para maunawaan ito, maintindihan ito, kasama ang ating espiritu, na kung saan nakakatanggap siya ng dibinong pahayag. No? At ang espiritu natin ay espiritu ng karunungan. Amen. Amen. The demons and the evil angels know that the one new man has been created in the divine essence. This fact terrifies them. For this reason, the demonic powers would try to keep the Christians from seeing the fact of the creation of the one new man. Hence, we must fight the battle for this truth. Ganun pala yun. So minsan mabuti pa yung mga demons saka yung mga demonic power, naiintindihan nila ito. Pero maraming tao hindi naiintindihan 'to sinasabi natin. Pero sila alam nila yan. Alam ng mga demonyo na mayroong ganitong creation. Kung saan ang esensya ng Diyos, ang elemento ni Kristo, ay nadala sa humanity, okay, upang magkaroon ng paghahalo. At kinikilabutan ng mga demonyo sa nakita nilang yan. At sinisikap din nila na huwag makita to na maraming tao. So, ganun pala yun. Pero praise the Lord, nakita natin, nalaman natin, nakapasok tayo, naging malinaw tayo. Salamat na lang may MR. Amen. Kaya, anong gagawin natin? Pinaglalaban natin itong mga katotohanan na ito. Sinasalita natin, hinahayag natin. No, hindi pwedeng hindi. Kung maniwala kayo, praise the Lord. Kung hindi, ihahayag pa rin natin. Sapagkat lalo mo siyang hinahayag, lalong nate-terrify yung mga demons. Naku, etong mga taong to, alam nila yan. Naku. Amen. We and all the creatures signified, okay, so dito na ako. We need to pray for a clear and sober mind to perceive that not only have we been terminated on the cross, but that by means of this termination, we have been transferred into Christ. In Christ, with His divine essence, we have been created into the one new man. So, paulit-ulit, kailangan i-pray read siya. Panginoon, hindi lang kami na-terminate. Salamat, Panginoon. Salamat din na-terminate ang aming lumang tao. Pero kami ay nailipat na sa iyo ang iyong esensya, ang iyong dibinong elemento, naging bahagi rin namin. At naihalo kami upang kami ay magkaroon ng bahagi dito sa bagong tao. Salamat, Panginoon. Malinaw na ako na itong bagong tao ay pinaghalong Diyos at tao. Esensya ng Diyos na naisagawa tungo sa loob ng tao. Naging isang bagong entidad na siyang tinatawag na isang bagong tao sa buong sansinukob. Walang katulad. Walang katulad. Ito, sasabihin ko siya, ang pinaka kinagigiliwan ng Diyos, itong bagong tao. So, sapagkat yung anak niya, naidala dyan. Naihalo dyan. Di ba? Kung nakita mo ang eklesiya sa ganitong paraan, hindi ka mag-iisip na magtampo. Kasi mga ibang tao,
Pag nagtampo, alis na ako sa eklesiya. Ayoko na sa eklesiya. Yan. Kasi hindi ka malinaw kung ganyan ang ugali mo. Ano ba kinalaman nung nagtampo ka sa isang tao at pag alis mo sa eklesiya? wala namang relasyon yung church doon. Amen. Amen. So we and all the creatures signified by the cherubim on the veil were crucified in the flesh of Christ on the cross. Amen. Since death ushers us into resurrection, in his resurrection, Christ put us into himself. Then, with his divine essence, he created us in himself into the one new man. Amen. So, part din ng crucifixion, yung creation ng one new man. Bagamat, yung tinerminate, okay, dun sa crucifixion, hindi na siya part ng one new man. Parang kumbaga sa cancer to, tapyasin na to, alisin na to. Sa gabal lang to. So, inalis siya. Upang sa pag-alis, pagbigay ng katapusan sa lumang tao sa pamamagitan ng crucifixion, mailikha naman ang isang bagong tao. No? Sabagat yung lumang tao, imposibleng maging bagong tao siya. Magkakagulo. No? Kasi yung laman, nandun yung division eh. Kakataki, yan ang pinaka-cancer. No? Yan ang pinaka-kaaway ng katawan ng one new man, yung laman. Kasi doon sa laman, nandun yung mga ordinances. No? Na siyang magiging sanhi upang hindi mabuo yung one new man. Kaya tinerminate yun. Kaya yung proseso ng pagsasagawa sa bagong tao, kasama din yung termination. Pero nung nabuo siya, kung ano yung na-terminate, hindi nakasama doon. Inalis na siya. Sagabal siya. Oo. Siya ay kalaban ng katawan. Ang sino man nagbabalik ng laman tungo sa eklesiya, no, ay nagbabalik ng kaaway ng katawan tungo sa eklesiya. Kaya ang eklesiya hindi pwedeng isagawa sa laman. Ang mga taong nabubuhay sa laman, magiging problema ng eklesiya. Kaya kung minsan sa eklesiya, may kaguluhan, may pangkat-pangkat, may paghahati-hati. Lahat yan ay mga makalamang bagay. Kaya sa Galatia sinabi niya, di ba, yung division ay gawa ng laman. Faction yan eh. No, faction. Kaya anumang makalaman, huwag mong dadalhin sa eklesiya. No? Sapagkat kung dinala mo yan sa eklesiya, magiging problema ng eklesiya. No? Yung bagay na yan, huwag mo siyang dalhin. Okay? So, parang yung eklesiya may sign, you are welcome. Pwede kang dumating, pwede kang pumasok. Pero may nakalagay din, flesh are not welcome in the church. Off limit siya. Huwag mo siyang papapasukin. Amen. Kasi nasa laman ang law of ordinances. No, the law of ordinances na nagsasanhi ng paghahati-hati. Kaya nung nilikha yung one new man, particularly yan ang binanggit. Napansin nyo? Di ba? Ang binanggit dito, yung abolishing ng law of the commandments in ordinances. Bagamat yung mga iba, sinama din yung old man, yung sin, yung flesh, yung mga negatibong bagay. Pero may isang particular na binanggit na kalaban siya ng bagong tao. Amen. 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 We and all the creatures signified, okay, nabasa ko na to. Amen. So last part na ako. Do not ignore the phrase in himself. In Ephesians 2:15, apart from being in him,
We could not have been created into the new man because in ourselves, we do not have the divine essence, which is the element of the new man. Only in the divine essence and with the divine essence were we created into the new man. So it is possible to have this essence only in Christ. In fact, Christ himself is this essence, this element. Hence, in Christ, in himself, Christ created the two into one new man. So itong divine essence na ito at elemento para sa paglikha ng bagong tao at naging esensya at elemento ng bagong tao ay si Kristo mismo. Si Kristo mismo. So yan ang bagong tao. Kaya ang bagong tao ngayon ay umiiral. Alam niyo kung saan siya umiiral? Sa espiritu natin. Yan ang realidad ngayon ng bagong tao. Kaya at yan ang church life ngayon sa panahon na ito. So, ano pa? Amen. Amen. Okay na. Oh, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng malinaw na pananaw kung ano ang bagong tao na siyang eklesiya at katawan mo sa panahon na ito. Salamat din sa pamamagitan ng iyong esensya, ng iyong elemento na iyong dinala tungo sa loob namin. Kami ay nailikha na maging bahagi ng bagong tao. Na nananatili kami, Panginoon, sa loob ng bagong tao, sa loob ng buhay eklesiya, sa pamamagitan ng pag-iensayo ng aming espiritu. Amen.